umaga pong ito, and we are excited, I'm so excited, and I hope everybody's excited as well as we open a new message series entitled Dwell. Dwell, living in God's presence. Okay? Or dwelling in the house of the Lord. Yan po pag-uusapan po natin. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Psalm. Okay? Psalm chapter 91 verse 1. Ito pong message po na ito ay introductory message lamang po ito for this month-long na month po ng June. Ito po pag-uusapan po natin. How to dwell in the house of the Lord, or what does it mean to dwell in the house of the Lord, or living in God's presence. Alright? Nakita niyo na po ba? Psalm 71:1. May I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Alright? Maikli lamang naman po itong verse na ito. Maikli lang ito. So maaari po ba, pwede niyo po ba akong samahan, basahin ito? Amen? Alright, sabay po natin basahin po ito. Psalm 91 verse 1, ready? Begin. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Basahin ko po muli. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayo dumako sa Panginoon sa panalangin. Let's ask His guidance sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na kaloob niyo po Panginoon sa amin. Bagaman kagabi, umuulan, masama ang panahon, maaaring iba po sa amin ay pagal, napapagod, at mayroong mga challenges all throughout the week. But Lord, you've given us your grace, you've given us your mercy, Panginoon, na kami ay binangon mo ng maagang maaga, na mayroong excitement sa puso po namin, na sumamba, manambahan, Panginoon, sa iyo, at lalo tigit, mabusog ng iyong salita ngayong umagang ito. Samahan niyo nga po, Panginoon, kami sa pag-aaral ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso, buksan niyo po ang aming mga isipan, upang malinaw po namin maintindihan at maunawaan lahat ng mga aral na ituturo niyo po, Panginoon, sa amin ngayong umagang ito, lalo tigit sa message series na ito, Panginoon. Ay, Panginoon, dalayan ko po, itago niyo po ako sa inyong likuran, gamitin niyo po, Panginoon, akong inyong lingkod, maging tagapaghayag ng iyong salita. At ngayon pong umagang ito, kayo ang maluwalhati, kayo ang maitaas, Panginoon, sa pag-aaral ng salita sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Alright, tayo na po tayo magsipo. Living in God's presence. Let me ask this question. Tanong ko lamang po ito. Have you ever been in a place so peaceful that you wish to never leave that place anymore? Okay, nakapunta na po ba kayo sa isang lugar na sobrang payapa? Alright? Sobrang payapa na magpunta nyo doon para feeling nyo ayaw nyo nang umalis doon. Ngayon po, ngayon summer, no? At mukhang papasok na rin po ang tag-ulan. Ngayon pong summer, marami po sa atin ang mga nagbakasyon. Sino mo nakapagbakasyon na dito? Yeah. Meron po ba nakapagbakasyon na? Wala pa? Huwag po kayo mag-alala, pareho po tayo, hindi pa rin ako nakapagbakasyon. Okay? Sabi ng iba, Pastor, kami pong mga nagtatrabaho, naiintindihan ko po yan, kailangan natin mag-file ng leave bago tayo makapagbakasyon. Pero, ang tanong ko po, sino po dito nakapagbakasyon na? Hindi naman po kayong taon, nakapagbakasyon na kayo. Mula pagkabata nyo, ito pa lang ang mga nakapagbakasyon. Kahabag-habag naman po tayo. Di ba? Sino po nakapagbakasyon na? Yan. Yung na-experience yung magbakasyon. Yan. May mga iba dito nakapagbakasyon kayo sa isang hotel. Alright? Pagka nandun kayo, lahat siniserve sa inyo. Lahat ibinibigay sa inyo. At lahat may bayad. Okay? At iba sa akin, pumupunta kayo, iba sa inyo, lalo pag summer, usok-usok puntahan yung mga karagatan. Okay? Pumupunta kayo sa Boracay, pumupunta kayo sa Palawan, pumupunta kayo sa mga isla, pupuntahan kayo ng mga white beach para kayo ay ma-relax. Have you ever been in a specific place in your life, whether hindi bakasyon yan o isang lugar na pagpunta mo doon ay payapang-payapa, na parang feeling mo, sana ganito na lang palagi. Diba? Sobrang peaceful at sobrang parang feeling mo, wala kang iniisip at gusto mo, doon ka na lang at o pwede bang hindi ka na lang umalis doon. Kaso kailangan bumalik sa realidad ng buhay na magtatrabaho ka, yung mga estudyante, realidad ng buhay, bilang na mga araw nyo, pasok ka na naman, okay? Balik na naman kayo sa paggawa ng assignment, pag-aaral, pag-quiz, okay? Yung mga bagay po na, I would remember this story. Ito po ay sa amin experience namin ito. Nung una po namin, yung bahay po namin ngayon, nung una po naitayo yan, ay wala pong bakod.
As in, wala siyang gate, hindi siya gated. Okay? Talagang bukas na bukas lang po. At sa karamihan, pag sa atin sa Pilipinas, pagka bukas ang gate, alam mo, medyo pinakatakot. Kami naman po, pinagpala naman po na nasa loob ng village, hindi naman po gano'n nakakatakot. Pero bukas na bukas po. I would remember, nung unang pagkalipat namin doon, kami ni Ate Joyce, kami ni Mrs., nakaupo kami sa dining table, nagkakape kami umaga-umaga, sakto yung panahon ay talagang bad weather, yung gusto mo lang matulog kasi umuulan, pero yung ulan hindi na malakas, parang ulambon lang, hindi mo alam kung ulan o ambon, kaya ulambon. So, nandun kami, nagkakape kami, tahimik yung village, tahimik yung lugar, tapos may puno ng saging sa harapan namin, tapos habang nagkakape kami, anarin lang namin ay huni ng ibon. Yung tumutweet-tweet lang na ibon. Nakakatuwa po eh. Sabi namin ni Ate Joyce, wow, napaka-peaceful ng lugar na to. Napaka-peaceful at parang ayaw na namin na umalis sa pagkakalagay namin. Nagpagkape na lang kami buong maghapon. Bakit? Everybody is searching for peace. Wala pong sino man sa atin ang hindi po magnanasa o magdi-desire na ang buhay mo ay mapayapa. In this world we are living in, there are so many distractions. Lumabas ka sa kalye, naku po, maya-maya marinig mo ang busina ng sasakyan. Paglabas mo ng kalye, naandyan ang polusyon. Paglabas mo ng kalye, naandyan ang mga banta ng mga holdapper, naandyan ang gulo ng mundo. Ang dami pong nangyayari, ang daming kaganapan. Magbukas ka ng TV, magbukas ka ng radyo, ang daming kaganapan. At pagdating mo sa bahay mo, kahit nasa bahay ka na, ang dami nangyayari sa bahay nyo, nag-aaway magulang, nag-aaway mga bata, may hugasin na hindi pa nahuhugasan, may matubig ganito, at ang feeling mo sa sobrang daming kaguluhan, gusto mo ng kapayapaan, pwede ba magkaroon lang tayo ng konting kapayapaan? Everybody would like peace. Kaya nga po, di ba, ang common na question kapag ka sa Miss Universe, anong gugustuhin mo? Ang laging sagot ay world peace. Ang peace na yan, saan po ba nabibili yan? Kung po pwedeng bilhin yung peace, siguro bibilihin na ng bawat isa. Everybody would desire peace, and if we experience even a minute of peace in our life, I'm pretty sure ang gugustuhin natin is to stay in that peaceful place forever. Tama po ba ako? And some people find that peace sa iba't ibang pamamaraan. Maaaring yung iba nakakahanap ng peace, connection doon sa, sabihin natin, nature. Kapag ka narito mga huni ng ibon, nakakahanap ka ng peace. Kapag ka ikaw ay namamahinga ka lang, nakakahanap ka ng peace. Okay? Yung iba naman, nakakahanap ng kapayapaan sa solitude. Ibig sabihin, nahanap mo yung kapayapaan mo kapag ka ina-isolate mo sarili mo. Yung tipong gusto mo, isa ka lang, nagbukulong ka lang, tahimik ka lang doon, at nanonood ka lang ng gusto panoorin, nakikinig ka lang ng music, sound trip ka lang, o nagkakape ka lang, o namamahinga ka lang. Iba sa atin yun po ang definition natin ng peace. But my question here is this: what if peace wasn't a place, but a person? Paano po kung yung kapayapaan na hinahanap natin ay hindi po pala natin matatagpuan sa isang lugar, kundi matatagpuan natin ito sa isang tao? Yung po yung tanong. Pangalawang question po dito: what if peace or what if rest isn't just a sleep? Okay? But knowing you're safe in God's presence. Bakit po? Marami po sa atin hindi makatulog. Iba po sa atin pag tinatanong nyo, bakit hindi ka makatulog? Ang dami ko pong iniisip at tayo bumabagabag sa akin. Sa ating mga regular na mga nilalang, okay, sabihin natin, ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog kasi katapusan na naman ng buwan, bayaran na naman ng upa, kuryente, di ba? Nagpaparanda naman si Judith. Sino si Judith, di ba? Judith ng kuryente, Judith ng ilaw, Judith ng Judith. No? Nagpaparanda. So hindi ka makatulog. Di ba? Maraming paano gumagabag sa atin. O kung hindi man, marami tayong mga bagay na wino-worry sa mundo natin, sa isip natin, na hindi tayo magkaroon ng kapayapaan at hindi tayo magkaroon ng katahimikan. Okay? Because in this world, there are a lot of distraction. But I will tell you, at gusto ko pong bahagi po sa inyo sa message series na ito, peace couldn't be found in a place. It can be found in a person. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po temporal na kapayapaan.
It is not temporal peace, but permanent peace. Diba? Ano ibig sabihin, Pastor? Kasi po, ang alam ko, kapag ka namatay ka, rest in peace. Diba? Tahimik ka na. Hindi yung pinag-uusapan po natin. May kinalaman din naman po yun. Pero pinag-uusapan po natin, yung pong lugar, yung pong sitwasyon, yung pong mga po pwede nating makamtan, po pwede pong magbigay po sa atin ng temporary peace. Pero ang isang tao po, ang magbibigay po sa atin ng permanenteng peace na hindi po mawawala kailanman ay makatagpuan po natin yan sa isang tao at yan ay wala pong iba kung hindi kay Kristo lamang. Yun po ang pinaka-gist po ng pag-uusapan po natin sa message series na ito ng dwelling in the house of the Lord or dwell, living in God's presence. Ito po ang pinaka-katotohanan po nito. The truest of this situation is this. That lasting peace would be found in dwelling in the presence of the Most High. Maliwanag po yung sinabi ng Psalm chapter 91 verse 1. Whoever dwells, sino man po ang manahan, okay? Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Tingnan niyo po ilang keyword dito. Ang mga keyword po dito ay makikita po natin yung word na dwell, makikita po natin dito yung shelter, at makikita po natin yung rest, at makikita po natin yung Almighty. Kung isasum up po natin yan, hindi po pinagkakait ng Panginoon yung kapayapaan sa lahat ng tao. Ito pong kapayapaan ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa kahit na sino. Hindi po namimili ang Panginoon whether ikaw ay bata ka, whether ikaw ay teenager ka, o whether ikaw ay, sabihin natin, medyo may edad ka na. Hindi po namimili ang Panginoon na bibigyan niya ng kapayapaan. Never also did the Lord actually look for the status quo of the person. Hindi po mayaman ka, ikaw lang pagkakalaban ng Panginoon ng kapayapaan. Hindi po ganoon ang Panginoon. Ang Panginoon po is a just God. Pantay-pantay po ang tingin sa atin ng Panginoon. Pantay-pantay po ang kaloob ng Panginoon na pagmamahal sa bawat isa po sa atin. At ang pangako ng verse na ito, sino man daw po ang manahan, okay, sa presensya ng Diyos o to the Almighty God, sa makapangyarihang Diyos, ay makakatagpo ng kapayapaan. Hindi po ba kayo naiinggit na kapag ka po sa kabila ng problema, sa kabila po ng mga bumabagabag sa inyo, yung kasama nyo sa bahay ay kampante-kampante at natutulog? Ako po, siguro ako, hindi naman po nagbubuhat ng bangko, pero ako po, siguro blessed po ako sa tulugan. Ako po kasi lagi akong puyat. Alright? So sa akin po, pag sinabi ko, sabi ng Ate Joyce, Lab, matutulog ako. Sabihin ni Ate Joyce, ibang klase ka rin ano, pag sinabi matutulog ka, pagkahiga mo, humihiling ka kagad. Humihiling po ako kagad. Ganun kabilis. Ganun din po, pag sinabi ko po, gigising ako ng alas 2, gigising ako ng alas 2, para po nagiging body clock ko po yun. Pero nasabi din po ako sa kanila, gisingin nyo ako ng alas 2. O kaya, kung hindi man, mag-a-alarm ako, pero magigising po ako. Kahit po anong sitwasyon, kahit po may problema, kahit po meron kami mga iniisip sa buhay, pag sinabi ko tutulog ako, tutulog ako. One of sign of peace ay makaharap ka ng kapayapaan, makatulog ka. Excuse me po. Iba po sa atin, may mga hindi nagkakanda tulog. Minsan kailangan mo pumunta sa doktor, magpareseta ng gamot, makatulog ka lang. Okay? Pero yung mga tao po nakakahanap ng kapayapaan, hindi lang po tulog ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po dito yung mga bumabagabag sa puso natin. Alam niyo po ba? Sabi po ng mga doktor, isa daw po sa malaking epekto kung bakit maraming na-stroke, marami po nagkakaroon ng sakit sa puso, ay dahil po sa stress. At dahil po diyan, saan po ba nagdudulot yung stress? Ano po ba yung source ng stress natin? Ang source po ng stress natin ay yung mga bagay na bumabagabag sa atin. Worry. Okay? At pag nag-worry tayo, marami tayong iniisip, lahat po naapektuhan. Pagtulog, nagkakaroon ng chemical imbalance sa katawan, at pag ang tao hindi nakatulog, kinabukasan mainit ang ulo. Para pong ano yan, para pong taong hindi nakakain, kinabukasan, di ba, masakit ang tiyan at mainit din ang ulo.
Bakit po? Nagkakaroon po ng chemical imbalance sa katawan po natin. Ano po sabi ng, ano pong pangaral ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, do not worry for tomorrow and let tomorrow worry for itself. Bakit po sinabi ng Panginoon? Bigyan mo po ng konting storya po muna ito. Kaya makikita po natin yung kahalagahan ng dwelling in the presence of the Most High. I would remember, there was one Bible story. There was a story in the Bible. Ito po yung time na ang mga disciples, during the time of Jesus Christ, na nasa earth po siya, He was all over the place. He was sharing the gospel, performing miracles sa iba't ibang lugar. Now, sila po, since they are traveling, isa po sa pinupuntahan na pag nag-travel sila, it's either magla-land trip sila or mag-trip sila via water. During the time, meron po tinatawag na Sea of Galilee o the Lake of Galilee. Okay? Ang gagawin po nila, after the mission trip nila, tatawid po yung mga disciples in the Lake of Galilee. Pero nung tatawid po ito, tatawid sila sa Lake of Galilee, ay masama po ang panahon. Tandaan niyo po, ang barko po noon, yung mga sinasakay ng barko, hindi po katulad ng barko, katulad ng sasakyan ngayon. Ito po ay maliit na bangka lamang po sinasakyan nila. Let me just allow me to picture you, yung Lake of Galilee. Lawa lang po siya na malaking-malaking lawa. Isipin niyo parang Laguna Lake. Siguro to explain ko na mas makaka-relate tayo. Parang Laguna Lake ang dating po niya. The problem with this, una, bad weather. Tandaan niyo po yun ha. Ibig sabihin may bagyo. Tapos yung lake po, kahit i-research niyo po ngayon yan, makikita niyo po yung Lake of Galilee na napapalibutan po siya ng mga bundok. Alright? Pastor, anong sense ng bundok? Makikita niyo po mamaya. Dahil papaliwanag ko po by science kung anong kahalagahan nung bundok o contribution ng bundok doon sa naging sitwasyon nila. Now, in the middle of their journey, isipin niyo, nasa bangka po sila ha. In the middle of their journey, si Jesus Christ pagod na pagod. Alright, so ginawa niya, He actually sat down at the rear end of the boat. Doon po siya umupo, humiga, at natulog ang Panginoon. Listen to that carefully. Tulog ang Panginoon habang doon sa middle part at saka front part noong bangka na andun po yung mga disciples. Eto na po. During their journey, habang tumatakbo po yung bangka nila, sinasakyan nila bangka, in the middle of the Lake of Galilee, bumagyo po ng wagas. Pag sinabi ko pong bagyo, hindi ko po sinasabing ulan yan. Pag bagyo, meron pong gustiness of wind. Yan. Alright. Punta tayo sa bundok. Tandaan niyo po, hindi po ba sa kotse, may tinatawag na aerodynamics. Kaya po yung mga kotse, may curve po yung harapan yan. Kaya po may curve ang harapan yan para pag tinamaan ng hangin, masaslide siya hangin, makakatakbo siya na mabilis. Kaya kung ikukumpara niyo, pag tumakbo ang truck o ang bus, kaya siyang unahan ng kotse na may curve yung kotse. Bakit po? The rule of aerodynamics. Okay? Ganun po yun. Now, kung dito po sa kanan may bundok, o sa kaliwa may bundok, sa kanan may bundok, sa harapan may bundok, sa likuran may bundok. Pinanggalingan nila. Pag ang bagyo po, saan po nanggagaling ang hangin? Saan po? Pag may bagyo po, ang hangin po nagsisirculate, hindi po ba? Umiikot po yan. So kapag ka po ang hangin tumama sa ganitong bahagi, kung ito po bundok, pag tumama ang hangin dito, ang gagawin po ng hangin, pupunta po yan dito, slide po yan pagano. Gets po yan, ano? So kung bundok dito, yung hangin mag-slide, gagapang yan papunta sa tubig. At pag gumapang yung hangin papunta sa tubig, anong binubuo niyan? Bumubuo po siya ng wave. Alright? Isipin niyo po, yung wave na binubuo niyan in four corners of the Lake of Galilee, na andun po yung alon. Ang problema, nasa gitna po sila ng lake. So kapag ka po umalon sa kanan, ano mangyayari sa bangka? Saan sila ililid nung wave? Papunta sa kaliwa. Ang problema, may nanggagaling wave din galing sa kaliwa. So ang ginagawa niyan, magsasalungan yan, ang bangka gaganon-ganon yan. Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Picture niyo po muna kasi hindi ako nakapag-create ng ano dyan eh. Okay? Gaganon-ganon po yung bangka. Ang problem, hindi po left and right lang nanggagaling yung hangin.
Meron po nanggagaling hangin sa harapan at saka sa likuran. So technically, pag pumalo dito ang hangin, dadalhin siya sa kanan. Pag pumalo dito, dadalhin siya sa kaliwa. Pag pumalo ang hangin dito, dadalhin siya sa likod. Pag pumalo ang hangin dito, dadalhin siya sa harapan. So technically, ang mangyayari sa kanya, pag nagpang-abot yung 4 na hangin, tingnan nyo, pag kami pag-asa na weather report, umiikot, may circulation po yan, di ba? Ang mangyayari, iikot din po yung bangka. That was the situation of the disciples during this time. At habang ganun pong binabayo sila sa gitna ng Lake of Galilee, alright? Ang nangyari, makinig po maigi dito ang Panginoon ay tulog na tulog. Very peaceful. Habang yung mga disciple, iniikot sila, nagtatabo, dahil merong mga tubig na pumapasok sa bangka nila, ang sabi nila, lumapit yung mga disciple sa Panginoon. At the rear end of the boat, ang sabi ng mga disciple, ginising na si Jesus Christ, Lord, bakit po kayo natutulog? Hindi po ba kayo nangangamba that we are to drown because of these waves? Because of the storms in life? Wala niyo po ginawa ni Jesus Christ. Bago po sagutin yan, hindi mo ba nakaka-relate po tayo sa sitwasyon na yan? Marami pong mga bagay sa mundong ginagalawan natin na para tayo nasa gitna ng bangka, na binabayo tayo ng hangin at paikot-ikot tayo na hindi natin alam ang gagawin natin. May problema dito, dadating ang problema dito. Kaya nga po nauso yung katagang bakit when it rains, it pours. Nakaka-relate pa kayo doon? Na pagka nagkaroon problema, sunod-sunod naman problema. Nagkaroon ng sakit, magkakaroon ng problema sa pinansyal. May problema sa pinansyal, may mag-aaway. May problema sa ganito, may hindi magkakasundo. Ang dami nagkakaroon ng patong-patong ng problema. Ganun din, similar to the situation of the disciples. They thought they were hopeless during the time and they would die, forgetting na kasama nila ang tagapagligtas nila at ay walang iba kundi si Jesus Christ. But take note of this, in the middle of the storm, si Jesus Christ nasa likod ng bangka at ang sabi niya, natutulog siya at humihilik sa likuran ng bangka. At ginising siya ng mga disciples, Lord, malulunod tayo. Lord, lulubog ang bangka natin. Lord, bumabagyo. Hindi po ba kayo natatakot? Wala nyo. Anong ginawa ni Jesus Christ? Walang sabi-sabi, tumayo si Jesus Christ sa kanyang pagkakahiga at sa kanyang pagkakatulog, na peaceful na pagkakatulog, tumayo, pumunta sa front end ng bangka at tumayo sa harapan ng bangka. Sipin niyo po ito I would see this as a miracle as well. Yung tumayo ka sa bangka, nakakatakot na iniikot ka, malalaglag ka Pero yung tumayo ka sa harapan ng bangka, sa kaduluduluhang bahagi, unahan ng bangka, at tumayo ka doon, at ang ginawa mo, sinabi mo, inutusan mo ang weather, sabi mo, peace, be still. At walang sabi-sabi na payapa yung lake. Nawala yung bagyo, humupa yung hangin, naging peaceful yung katubigan. Pero hindi po natapos doon. Ang ginawa ng Panginoon, He turned His back from the lake and faced His face dun sa mga faces ng mga disciples. At ang sabi niya, you of little faith, why are you so afraid? Alam niyo po, marami po sa atin mga anak ng Diyos, we have little faith. Pag dumadating na problema ng buhay po natin, ang feeling natin, hopeless case na, forgetting na kasama natin si Kristo. Tayo pong mga anak ng Diyos, pag dumadating na ang bagyo ng buhay natin, marami pong pagkakataon na nakakalimot tayo na kasama natin ang Panginoon. At yun po ang gusto natin tingnan po dito. Dwell or living in God's presence, in Psalm chapter 91 verse 1, it is a call to commitment. God is actually inviting us not to just visit, but to dwell. Hindi po tayo iniimbitahan ng Panginoon na bumisita. Iniimbitahan po tayo ng Panginoon para manahan. Alam niyo po ba kung gaano maganda po yung tahanan ng Panginoon?
If I would describe this in the description in John chapter 14 verse 1 to 2, sabi ng Bible, in my Father's house are many mansions. Dwelling in the place of the Lord is actually a place of mansion. Place ng kasaganaan. Place ng kapayapaan. Ano bang hahanapin mo kung sa bahay ng Panginoon, punong-puno ng kasaganaan, kung punong-puno ng kapayapaan, at punong-puno ng pagpapala. At ang kagandahan dito, hindi ka lang iniimbita ng Panginoon para bumisita. Iniimbita po tayo ng Panginoon para manahan po tayo doon. Ano pong ibig sabihin nun? Dwelling or living in God's presence is not just attending church. Hindi lamang po ito pag-attend ng church, but it is about abiding in Him daily. So ngayon po, pag-usapan na po natin, let us explore what it really means to dwell. Tatlong bagay lang naman po ang gusto kong gawin po dito. Una, pakinggan po natin itong bagay for us to discover, for us to delight, and for us to gain direction kung paano po natin magagawa po ito. Una po, tinan po natin. From Psalm chapter 91 verse 1, let us discover. Okay? Let us discover what does it mean to live in God's presence. Ano po ba ang ibig sabihin? Ano po ba ang kahulugan? Ano po ba ang importansya o ang significance in living in God's presence? Okay? Tingnan po natin itong verse po nito. John chapter 15 verse 4. Ang sabi po diyan ay, sabi ni Jesus Christ, remain in me and us also remain in you, or I will remain in you. Sabi ng Panginoon, manatili ka sa akin at ako ay mananatili sa iyo. This is one of the greatest promise ng Panginoon na kapag ka po tayo ay nanahan sa Panginoon, kapag ka po tayo ay pinapasok natin ng Panginoon sa buhay natin, na nampatay sa Panginoon, siya po ay magiging tapat sa atin. Ito po ay maganda po na sabihin natin, pangako ng Panginoon na kapag ka po nag-dedicate tayo ng katapatan sa Panginoon, na nampalatay tayo sa Panginoon, magbibigay po siya ng katapatan po niya sa atin. So as we discover what does it mean to live in God's presence, isa lamang po ito. Ang tinuturo po ng Panginoon dito is for us to abide awareness or abiding awareness. Ano po ibig sabihin yan? Living in God's presence, sabi ko po kanina, this is not only a Sunday experience. Okay? Tayo po ay hindi po iniimbitahan ng Panginoon para tayo po ay bumisita sa Kanya. Ang gusto po niya ay maging kapuso ka, kapamilya ka, o kapatid ka. Hindi, maging anak ka niya. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Living in God's presence is not just a Sunday experience. Maganda po ito. It is a daily experience. Daily awareness na merong Diyos. Daily acknowledgement na merong Diyos na alam ang pinagdadaanan natin. At ito po ay dapat po tayo ng daily adoration, respect, and worship sa Panginoon. So, ibig sabihin po pala, living in God's presence, hindi lang po pinag-uusapan dito na maging Kristiyano ka, at para masabing Kristiyano ka, umaattend ka ng prayer meeting or umaattend ka ng worship service. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging anak ng Diyos. At ang pagiging anak po ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan, araw-araw, ikaw ay may awareness at ikaw ay in-acknowledge mo na ang tagapagligtas po natin ay wala pong iba kundi ang Diyos lamang. At ang pagsamba, ang pagpupuri, at ang pagrespeto sa Panginoon ay hindi lamang po natin ginagawa on a worship service o kapag may gawain lang po tayo sa church, kung hindi ginagawa po natin to araw-araw. In every decisions, in every actions, in every reactions in our lives, ibig sabihin, kabahagi po tayo po doon. Where He is, dapat yun po ang dinidesign natin. Where God is, gusto natin na andun po tayo. It should be our heart that is in tune with the purpose and plan of the Lord sa buhay po natin. Kaya po sabi nila, sabi ng John John 15, manatili ka sa akin at ako ay mananatili sa iyo. Isa lang po pinapatukoy ng Panginoon dito. In the perspective of salvation, manampalataya ka sa Panginoon at ang Panginoon ay magiging matapat sa iyo. Kaya po hindi mo ba sa lahat po ng Kristiyano na mananampalataya. Okay? Marami po mga pagkakataon hindi po tayo naging tapat sa Panginoon.
Marami po mga pagkakataon, question natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Marami po pagkakataon, nagkakaroon tayo ng pagdududa sa Panginoon. Marami po tayong mga pagkakataon na even in our worship sa Panginoon, ipinagsasantabi po natin yan kahit inutos ng Panginoon, not forsaking the assembling of us together. Marami po mga pagkakataon na tumatalikod tayo sa Panginoon. But kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, hindi niyo po ba napapansin na kahit na hindi ka tapat sa Panginoon, tapat pa rin ang Panginoon sa iyo? Hindi ba napakalaking pagpapala po noon? Yung blessing po na yon. Iba po sa atin, kapag may mga boyfriend, may girlfriend po kayo, kapag yung girlfriend mo hindi naging tapat sa iyo, ginagawa mo, iniiwanan mo na, hindi po ba? Kapag kasama mo hindi naging tapat sa iyo, kaya nga po pinopromote ang mundong ito yung legal separation eh. Di ba? Nagkakaroon ng paghiwalay. Pero ang Panginoon, kailanman po hindi tayo maging tapat sa Kanya. Ang Panginoon, mananatiling tapat. Bakit sabi niya, remain in me and I also remain in you. Katotohanan po ito. So ano po maintindihan po natin? Dapat ito po maging application po nito. Yung abiding awareness. Let us ask ourselves, ngayong pong umagang ito, is God welcome in our thoughts? Welcome ba siya sa mga iniisip natin? Bukas bang isip natin kapag sinasabi natin na may plano Panginoon po sa atin? Marami po sa atin kapag binibigyan ng suggestion, ayaw tumanggap ng suggestions. Pero ang tanong, paano po yung magbibigay ng suggestion ay alam mong perfect at alam mo makakabuti ibibigay ng suggestion sa iyo? O yung magbibigay ng suggestion sa iyo ay eksperto sa larangan iyon? Kapag po pinag-usapan ng batas, if we will be talking about the law and the Constitution, the greatest advice na panggagalingan patungkol sa batas ay walang iba kundi mga abogado. Tama po ba? Tama po ba? Gising po ba kayo? Okay. Sana po gising po kayo. Kapag po kayo, alright? Okay? Ay may sakit, saan po kayo lumalapit? Para humingi ng payo. Saan po? Sa doktor. Tama po. Kasi maalam po sila doon. I would remember, yung pong ating pong pastor, siya po ay tinawag na Dr. Gabino Estica. Yung sumapanginoon na po siya. I would remember this story. Dahil po nakadugtong sa pangalan niya Dr. Gabino Estica, may lumapit po sa kanya, nagpapagamot. May sakit sa kung anong karamdaman. Sabi ng pastor natin, alam mo kapatid, maganda yan kung lumapit ka sa doktor na tunay. Kasi ako ay hindi naman ako doktor ng medisina. Doktor ako ng teolohiya o theology. Marami sa atin, nagkakamali tayo na lalapitan. Ano po gusto kong sabihin po dito? Kapag po tayo ay hihingi ng payo sa isang aspeto ng buhay po natin, pupunta po tayo sa eksperto sa larangang iyon. Tama po ba? Ngayon po, yung sasakyan po namin may problema. Di ba? Hindi po kami nakagamit sakyan. Ang ginawa ko po, lumapit po ako sa eksperto. Di ba? Kung may problema yung sasakyan ko, hindi po po lalapit sa junk shop. Bakit? Pag inilapit ko po yung sasakyan ko na hindi tumatakbo sa junk shop, ang payo ng junk shop, Pastor, katayin na natin yan. Delikado yun. Tama mo ba? Pag inilapit ko yun sa salesman, sabihin yan, Pastor, ibenta natin yan. Tama? Pero pag inilapit mo yan sa ekspertong gumagawa ng sasakyan, katulad ni Brother Ray, at sasabihin niya sa iyo, Pastor, gagawa natin ang paraan yan. Patatakbuhin natin yan. Aayusin, kukumpunin. Tama kasi nilapitan mo. Subukan mo na lumapit ka, may sakit ka, no? Kunyari po, may sakit ka sa ubo. Pag lumapit ka sa embalsamador, delikado ang buhay mo. Pagka sakit ko lang sa ubo, sabi ng embalsamador, alam mo, dapat i-cremate ka na. Delikado. Bakit? Hindi siya eksperto doon. Eksperto siya sa pag-iimbalsa mo, eksperto siya sa pag-cremate. Di ba? Pagka kailangan mo ng solusyon sa katawan mo, kailangan mo ng doktor. Kapag kailangan mo sa batas sa lawyer ka lalapit. Paano nalapitan natin kapag may problema ang buhay po natin? Di dapat po natin nilalapitan, yung eksperto po sa buhay. At wala pong iba kung hindi Panginoon. Bakit? Siya po ang may akda ng buhay po natin. Siya po nagdalang sa atin. And in that case, God should be welcome in our thoughts. Not only in our thoughts,
for God giving us suggestions and declaring His plan and purpose sa buhay po natin, kung hindi dapat welcome din po siya sa bawat actions, sa bawat decisions ng buhay po natin. Kaya po ang sabi dito, abiding awareness. Abide means to obey. Abide means to sumunod. Abide means to acknowledge ang Panginoon. And abiding in His Word means walking in step with His Spirit. Ibig sabihin, hindi mo lang binabasa, hindi mo lang inuunawa yung salita ng Diyos. Ang ginagawa mo dyan, sinusunod mo. Yun po yun. Yung totoo, anong silbi ng binabasa mo kung hindi mo ina-apply? Anong silbi ng ituturo ng mga guro mo sa eskwelahan kung hindi mo i-apply? Anong magiging silbi ng salita ng Diyos kung hindi mo i-apply? Marami pong silbi yan. Paliwanag po ang Bible dyan. The word of the Lord will never return void. Hindi po yan walang kapararakang bagay. Sabi nga po ng aking professor dati nung nasa Bible school pa po ako, maniwala ka, isang Bible verse na babasahin mo, libo-libo ang aral na po pwede mong matutunan. And tunay nga, ang dami po talaga natin matututunan. Napakayaman po ng salita po ng Diyos. Pero anong magiging silbi sa atin ang salita ng Diyos kung binabasa lang natin siya at hindi natin inuunawa? At kahit naunawaan mo, anong magiging silbi ng salita ng Diyos kung natututunan mo ay hindi naman po natin ina-apply sa buhay po natin. Ito po, paulit-ulit ko pong sinasabi sa pulpito pong ito. In the Scripture, it is not only about interpretation. It is about the application. Wala pong kwenta yung magaling kang mag-interpret ng Bible. Bakit po? Sa sobrang daming magagaling po ngayon mag-interpret ng Bible, maniwala ka po, pwede ka panlagpasan. Kahit po mga young people nga ngayon, ang galing na mag-interpret ng Bible, paano mo nakuha yung proper exegesis, proper eisegesis, o proper explanation and expounding of that word? Ano yung ginamit niya? Gumamit po, pastor, ng tool. Anong ginamit po? ChatGPT po. Ang galing! Diba? Lahat magaling na eh. 2:5 po ang mag-interpret ng Bible. Pero hindi po doon nasusubukan ang natututunan mo sa salita po ng Diyos. Ang tunay na sukatan na natuto ka sa salita ng Diyos, yung nabasa mo, yung narinig mo, yung naunawaan mo, ay ina-apply mo sa buhay mo. Yung punto na yung sukatan yan eh. What does it mean to live in God's presence? It means abiding awareness. Acknowledging God and respecting God and worshiping God. Not every services alone, but every day. Ano po sabi natin kanina? Meron pong key phrase na sinabi kanina. Dwelling or living in God's presence is not about the invitation of the Lord alone for us to visit the presence of God. The invitation of the Lord is for you to live, to dwell in the house of the Lord forever. Yung po yung kahalagahan dito. Now, naintindihan na po natin paano po ibig sabihin nito, yung dwelling in the house of the Lord. Ngayon, tingnan po natin yung benefits. Let us delight what are the benefits of living in God's presence. Sige, pastor, naintindihan ko na. Kailangan po natin, yan po pala, kailangan po talaga natin yung tipong yung talaga mamuhay tayo, kailangan mag-worship tayo araw-araw kay Lord, kailangan pagtibayin yung pananampalataya natin, kailangan po pala kung tunay na anak ng Diyos, dapat nag-worship natin sa Panginoon, nire-respeto ang Panginoon, wino-worship ang Panginoon, not only during services, but in our actions, in our decisions, and God is welcome in our thoughts. Ngayon, ano naman po ang makukuha? Ano naman po yung benefits? Ano po yung kahalagahan naman po nito? Paano po tayo magkakaroon ng kagalakan kapag po tayo ay nananahan sa presensya ng Panginoon? What are those benefits? Tingnan po natin, ilang verses po ibabato ko po muna dito. Kung meron po kayong Bible, buksan niyo po isa-isa po ito. At kung meron kayong Bible, gusto ko pong guhitan niyo po yung Bible niyo, Bible verse na ito. At para magkaroon tayo ng interaction ng konti, pwede bang isa-isahin ko lang? Mag-request lang ko, kada verse may isang magbasa. Para hindi po manggagaling sa akin o hindi lang sa akin, magkaroon ng declaration from the members itself. Tingnan po natin yung verse na ito. Pakibato ko yun doy. John chapter 15 verse 4. Sino makakita po?
Magbukas na po kayo ng Bible, magtatawag po ako isa-isa. John 15:4, Isaiah 26:3, Acts 1:8, and Psalm 16:11. Sige po. Mauna po tayo. Isang matibay at matikas na mananampalataya, pakibasa nga po, John 15:4. Pwede mo ba isa? Pastor BJ, pakibasa nga po. Yan. John chapter 15 verse... Yan, wait lang Pastor BJ, para may mic. Abutan ng mic, okay? John chapter... Yan, huwag ka din mong bukas. John chapter 15 verse 4, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither you can unless you abide in him. Ano po tinuturo ng Panginoon dito? This is about, sorry Pastor Bigay, hindi pala John 15 verse 4 yan. Sorry, Psalm 91 verse 2 to 4. Sorry, pakichange ko ito. I'm wrong. Na-copy ko lang isa. Psalm 91 verse 2 to 4. Sorry. Pakibasa ulit Pastor BJ. Psalm chapter 91 verse 2 to 4. Psalm chapter 91 verse 2 to 4, ito po yung sabi, I will say to the Lord, my refuge, my fortress, my God, whom I trust, for He will deliver you from the snare of howler, and from the deadly pestilence. Verse 4 po, He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler. Pansinin mo mga words na ginamit. Refuge, shield. Ang tinuturo po dito ay protection ng Panginoon. So, ibig sabihin, if we are living in the presence of God, ang pangako po niya sa atin, una ay ano? Protection. Pagka po mayroong pong masama na pwedeng mangyari sa atin, Panginoon po. Sabi nun, magkakaroon ng mga pestilence, magkakaroon ng kahit ano ng problema, but the protection of the Lord will be with us. Because in the presence of the Lord, it would be our place of shelter, and not only shelter, but it would be a place of refuge. Ano mo may sabihin ng refuge? During the Old Testament times, bigyan mo naman po na maikli ito. During the Old Testament times, kapag ka po nakagawa ng isang krimen, ang isang tao, during the Old Testament time, ang gagawin po nila, in different cities, meron po tinatawag na places of refuge. So ang gagawin nung nakagawa ng krimen, tatakbo siya ng mabilis. Pupunta siya doon sa place of refuge. Kasi pag nakapasok siya sa place of refuge, hindi na po siya po pwedeng damputin. Because he is already in the place of refuge. Ganun din po sa atin. If we are in trouble, di ba? Kapag ka po tayo ay manatili dun sa lugar kung saan tayo trouble, we are just sitting ducks na we are vulnerable for every attacks ng kaaway. Pero sa presensya po ng Panginoon, He would be our shield. He would be our shelter. In other words, in the presence of God, we are safe. Protection po ang unang binibigay po ng Panginoon. Tanong ko po, hindi po ba kayo magkakaroon ng delay? O hindi po ba kayo magkakaroon ng kagalakan? Hindi po ba kayo ma-encourage to worship, di ba? To serve, to dwell in the house of the Lord, to acknowledge that God is your Savior, o tanggapin ang Panginoon bilang sa iyong tagapagligtas kung ang pangako niya sa iyo ay protection? Di ba? Tanong, natapos na po ba doon? Hindi pa po. Isaiah chapter 26 verse 3. Sino po nakakita ko? Pakitaas ang kamay. Yan. Magkasubukan po tayo yung mga Bible. Yan. Ati May, makibasa. Isaiah 26:3. Yan, pabukas ang mic. Pabukas po ang mic. Yan. Sabi po sa Isaiah chapter 26 verse 3, You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in Him. Ang gusto ko po dito, hindi lang po sinabi yung peace. Ang dinugtong po doon, lagyan po ng Panginoon ng adjective. The Lord will be giving perfect peace. Hindi po temporaring kapayapaan. At hindi po imperfect na peace. Ang ibibigay po ng Panginoon ay perfect peace. Fit para sa atin ang ibibigay ng Panginoon.
kapayapaan. Kaya po, dwelling in the house of the Lord means encouraging us. You dwelling in the house of the Lord means securing our permanent peace sa buhay po natin. Sabi ko nga po sa inyo kanina, yung pong peace isn't just live. It is found in a person. Kasi ibinibigay po ito ng Panginoon. Di ba? Hindi na po pala, kahit po pala i-desire natin kung gusto, so pag tinanong, anong gusto mo? Kung gusto po natin ng world peace, kailangan po ng mundo ay ano? Sino po? Si Jesus. Bakit? Maliwanag po sinabi ng Isaiah eh. Kapag ka po nag-dwell tayo sa Panginoon, magkakaroon ng perfect peace. Ngayon, sa bahay mo ba natin nagkakagulo sa bahay? Wala na pong perfect family eh, di ba? Wala pong mag-asawang hindi nag-aaway. Wala pong magkapatid na hindi nag-aaway. Tama po ba? Ang madalas yung magkapatid nag-aaway. Madalas magpamilya nag-aaway-aaway. Madalas marami din pagkakaunawaan. Sa trabaho din nagkakaunawaan. Sa eskwelahan din nagkakaunawaan. Sa gobyerno din nagkakaunawaan. Pero kapag ka po ang Panginoon ang nasa gitna ng relasyon, whether government, family, o kahit sa trabaho pa yan, magkakaroon ng perfect peace. So, ibig sabihin, kailangan po ng mundo ng peace para magkaroon ng Kristo at tanggapin, i-acknowledge si Christ, magtiwala at manampalataya kay Kristo para ma-experience natin yung perfect peace. Yun po yun. Isipin nyo, dalawa na yung maganda, no? Pagka po pa nag-duel tayo, di ba? Naging tagapagligtas natin ng Panginoon, we know worship natin ng Panginoon, nag-aabide tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang po pala protection, hindi lang po pala peace ang po pwede din maging benefit. Meron pang isa. Ito gusto po ng karamihan to, Acts chapter 1 verse 8. Pakibasa po. Sige, Ate Cassandra, pakibasa. Nakakatawa, mga young people lagi yung mga nagbabasa. Dalawang young people na, tsaka isang adult na nagbabasa. Sige, Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ang ganda po nun, sabi ulitin natin, pakabasa yung unang part sa Cassandra. Yung unang part. But you shall receive power. But you shall receive power. Alam niyo po ba yung tagpo na to? Ang tagpo ng Acts chapter 1 verse 8 is one of the miraculous event in the history of the early church. Alam niyo po kung bakit? Dahil na-experience ng early church yung power ng Panginoon. Kaya po in the book of Acts, very important po at yung nangyari po dito na pagbaba ng glory ng Panginoon. This was the time na yung mga tao during the early church nakapagsalita po sila ng tongues. Ang sabi, they spoken in tongues. Okay? And to explain to you yung speaking in tongues in Acts, in the book of Acts, okay? It is the power of the Holy Spirit na bumaba sa church na ipinagkaloob sa kanila. Hindi po sila yung nakikita po natin na nagsalita na hindi po natin maintindihan. Kung babasahin niyo po yung speaking in tongues po during the book of Acts, when they receive power from the Lord, nakapagsalita po sila ng iba-ibang lingwahe na hindi po nila pinag-aralan. Ibig sabihin, kung ako, ang native language ko ay Tagalog o Filipino, at ang po pwede kong sabihin, na pag-aralan ko na yung lingwahe pa ay English, dalawa lang ang lingwahe mo pwede kong sabihin. Pero kapag ka nakapagsalita ako ng French, ng dire-diretso, na hindi ko pinag-aralan, biyaya ng Panginoon. During this time, yung unang ginawa ng Panginoon sa early church, when they received the power of Jesus Christ from God above, ang ginawa sa kanila, nagkaroon sila ng power to speak in different languages. And what is the purpose of speaking different languages? That was the time na na-propagate yung gospel all throughout the world. Ang hirap po mag-share ng gospel sa isang French national kung ang salita mo ay Tagalog, hindi po kayo magkakaintindihan. Tama po ba ako? Hindi ko magkakaintindihan eh.
Ganon din po, pag sabihin natin Espanyol, makakausapin, mag-share ng gospel sa isang Filipino, mahihirapan po siya dahil hindi naman po native language at magkaiba sila ng lingwahe. Pumunta kayo ng Japan, ang salita nila doon ay Nihongo, at pag pumunta ka doon, wala kang interpreter, mahihirapan ka po. Maghahanap ka ng Google Translate para lang ikaw matranslate yung language na yun. Pero by the power of the Lord, ang ginawa sa kanila, nagkaroon sila ng pamaraan, ng kapangyarihan makapagsalita. It is an inexplainable power na po pwedeng ibigay ng Panginoon sa mga mananampalataya. We are not saying hindi tayo naniniwala sa speaking in tongues. Hindi po tayo naniniwala doon po sa speaking ng utterance ng salita na hindi po natin nauunawaan. Because speaking in tongues, it is supposed to be, in 1 Corinthians chapter 15, it is supposed to edify the Lord. It is supposed to glorify the Lord. Yung po yung paliwanag po diyan. Ngayon, bakit po ako pumunta po doon? Kasi po, gusto po natin sabihin dito na kapag nananampalataya ka sa Panginoon, po pwede kanyang pagkalooban hindi lamang ng proteksyon, hindi lamang ng peace, kundi kaya ka rin niyang pagkalooban ng power. Anong power, Pastor, ang ibibigay? Diba? Hindi ko alam kung anong power ang pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil ang binibigay ng Panginoon sa atin, maaaring bahagi ng power nito ay pagkalooban ka ng Panginoon ng mga different gifts na po pwede mong gamitin, not for yourself, but to glorify the Lord. Bakit po? Bigyan ko po ng halimbawa. Yung mga disciples, sila po ay nanampalataya sa Panginoon. They were given by Jesus Christ the power. Anong ginawa nila? Alam niyo po ba, after Jesus Christ, when He died on the cross of Calvary, after 3 days, He rose again. Nabuhay po siya ulit. At ang nangyari sa Kanya, He ascended to heaven para pumunta po sa Diyos Ama, umupo po sa tabi ng trono ng Ama, at doon po siya manahan. Ang ginawa po dito, bago po siya umiwan, iniwanan po niya yung Holy Spirit doon po sa mga disciples. At believe it or not, kung si Jesus Christ nakapag-perform ng miracles, ang nangyari, yung mga disciples din, nakapag-perform din po sila ng miracles. Bakit? Because of their faith sa Panginoon, nagkaroon sila ng kapangyarihan na mag-perform din ng miracle, not for themselves to be glorified, but to glorify Jesus. Yung po yung kagandahan po doon eh. Kaya po tayo ibang klase, Pastor, na ang ganda po pala ng power, kaya po pala yung katabi ko tindi ng power. Anong power? Para po hindi siya naligo. Hindi, iba yung kilikili power, mga kapatid. Maliligo ka para maging blessing ka sa iba. Okay? Ang sinasabi ng power dito, yung power na galing sa Panginoon. Kaya po marami po sa atin, marami mga mananampalataya pinanghihinaan ng loob. Ano pong kailangan para ikaw ay lumakas? Hindi ba kailangan mo ng power? Ang telepono mo, kapag ka-lowback na, anong ginagawa mo po dyan? Isinasaksak mo sa kuryente para ma-charge. At kapag kayong kuryente o yung plug na pinagsaksakan mo, walang kuryente o brownout, walang power, wala rin papasok, hindi ka rin ma-recharge. Mga mananampalataya, mga Christians, kaya po maraming mga mananampalataya, pinanghihinaan po tayo kasi yung pinagsasaksakan natin mali. Ang kinukunan po natin ng source ng kalakasan po natin mali. Ang tunay na anak ng Diyos, kung gusto natin ng kalakasan, kailangan naka-plug in ka doon sa primary source of power natin at yung walang iba kundi Panginoon. Kaya po mga kapatid, hindi po posible na tayo mag-discourage. I'm not saying kapag ka ng palataya, hindi ka na panghihinaan, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magpoproblema, hindi ka na magkakaroon ng pangailangan. Hindi po pinapangako ng Panginoon yun. Kasi natural po sa lahat ng tao na dadaan sa pagod, dadaan sa hirap, dadaan sa pagkagutom, dadaan sa karamdaman. Marami po tayong challenge sa pagkakita sa mundo ito. Pero ang pangako ng Panginoon, kapag ka nakaplug ka sa Kanya, that He will be the source of your power. Kaya po nakakatuwa po makakita ng isang mananampalataya sa kabila ng pinagdadaanan niya, bakit parang ang tibay-tibay niya? Sa kabila na may pangailangan siya, may problema siya, pero parang wala lang sa kanya. Hindi dahil sa wala siyang pakialam. Kasi ini-encourage siya ng Panginoon. Okay lang yan anak, may pinagdadaanan ka ba ngayon, hindi pang ahabang buhay yan. Huwag ka mag-alala, may pinaprepare ako sa iyo.
Kung may dinadaanan kang problema, may tinuturo lang ako sa iyo, anak, kaya manampalataya ka lang, magtiwala ka lang. May piniprepare ako sa iyo na mas okay na blessing para sa iyo. Iba sa atin kasi pag may dinaanan problema, akala natin katapusan na ng buhay natin. Pag tunay na mananampalataya, kahit mamatay ka, blessing pa rin yun kasi uwi ka sa Panginoon. Yung po yung blessing po dito. Ano po tinuturo na? Hindi lang for protection, hindi lang po peace, power. At ang pinakamaganda po na benefit na makikita po natin ay matatagpuan po sa Psalm chapter 16 verse 11. Pakibasa po. Isa pong adult ulit kung po pwede. Para pantay. Dalawang young people, dalawang adult. Ay si Lola, Lola, pakihan po. Psalm chapter 9, Psalm 16 verse 11. Yan, may po. Ang ganda po, no? Sabi po dito, ipoprovide daw po yung fullness of joy. Ang gusto ko po dito sa mga pangako na binigay ng Panginoon, lagi pong may kaakibat adjective. Nung ibinigay po yung protection, ang ginamit po dito sa about shelter. Nung ginamit po yung peace, ang ginamit po na adjective po dito, perfect peace. Pagdating po dito sa joy, ang ibinibigay po, fullness of joy. Hindi po ba? Hindi po binibigay happiness. Bakit po? Yung happiness po, may pagkakaiba po sa joy. Okay? Ano po pinagkaiba ng happiness and joy? Yung happiness po, nagkakaroon ka ng happiness kasi mayroong mga happenings. May nangyari, may nagpitaw ng joke, kaya natawa ka. Diba? May party, kaya ka happy. Okay? Pero ang joy, hindi po iyon katulad ng happiness. Yung joy po ay nagkakaroon ka just to describe, naglumulukso yung katuwaan ng puso mo na kahit may problema ka, na kahit may pinagdadaanan ka, feeling mo peaceful ka pa rin kasi kasama mo ang Panginoon at yan ay ibibigay lang po sa iyo ng Panginoon. Joy. Perfect joy, the fullness of joy. Hindi po kapiranggot na joy. Hindi po konting happiness. Hindi po maraming happiness. Ang ibibigay niya, kabuuan. Diba? The fullness of joy. Kaya ibibigay niya hindi lamang joy. Ibinibigay niya yung rest. Ibinibigay ng Panginoon yung security that nothing in this world can offer. Maniwala po kayo sa hindi. Kahit magaling po komedyante, hindi ko po pwedeng ibigay yung fullness of joy kay Ate Joyce. Hindi ko po kaya ibigay yun. Kahit anong gawin ko, may makikita po siyang kamalian sa akin. Kahit na sabihin ko po sa inyo, kahit may trabaho kayo, hindi niyo makukuha yung fullness of joy sa trabaho niyo. Kahit na 100,000 pa ang iyong sahod, hindi mo makukuha yun. So, paano mo nasabi yan? Maniwala kayo sa hindi. Maraming mga bilyonaryo hanggang ngayon hindi makatulog. Bakit? Ayaw nila mabawasan yung piso ng milyon nila kasi hindi na sila maging milyonaryo. Kasi may 999,999 ang pera na lang nila. Hindi makatulog. Tayo, pag nawalan tayo ng piso, wala kang pakialam doon. Bakit? Kahit ngayon lang ang meron mo, hindi naman tayo milyonaryo, hindi naman tayo kampante lang tayo. Di ba? Ano ibig sabihin po dito? Ang sinasabi po natin dito, yung fullness of joy, matatagpuan lang po natin sa Panginoon. Pastor! Gusto ko muna katuwang sa buhay, yung forever ko ng katuwaan sa buhay. Yun ang magiging kasiyahan ko. Maniwala ka, pag nakapag-asawa ka, nakita mo, nung utot yan, ang baho ng utot niya, maniwala ka, mainis ka rin. Di ba? Sino may asawa dito? Patayin mo marami. Sino may asawa kayo? May asawa mo dito. Diba? May asawa. Araw-araw ba, natutuwa kayo sa asawa niyo? Amin mo kayo? Ha? Mamaya di mo usapan yung utot, huwag muna tayo doon. Araw-araw ba? Usapin mo muna yung mga misis, mga misis mo dito. Mga misis, araw-araw po ba kayo natutuwa kayo sa asawa niyo? Hindi? Ano ang mas madalas? Yung natutuwa kayo sa asawa niyo o naiinis kayo sa asawa niyo? Balance. Mga mister,
Umatin kayo mamaya sa may maturing in the word. Pag-uusapan natin yan, ha? Malaking problema natin. Mas madalas ko na inis yung mga wife natin, eh. Babawi tayo. Yung mga tatay dito, yung mga kapwa ko, husband, taas nga po kumay. Araw-araw po ba, gandang-ganda kayo sa misis nyo? Sabi nung isa, so pwede pag-usapan na medyo trouble ako pagka sinabi ko dito, eh. Baka mamaya outside ako lang po. Ganito to, araw-araw po ba, natutuwa kayo sa misis nyo? With all honesty. Alam mo, tuwan-tuwa ako sa church nito. Kasi yung mga kalalakihan dito, alam nilang ilugal yung sarili nila. Alam nilang pagka sinagot nila yung tanong ko, trouble sila sa tahanan. Hindi ko na sasagutin yun, hindi ko na kayo paparang sumagot. Sasagutin ko na para sa inyo. Alam ko pareho. And at the end of the day, it's a tie. Pareho naman tayo, eh. Di ba? Subukan yung gumising kayo ng umaga. Okay? Hingahan niyo ang asawa niyo. Matutuwa kayo. Di ba? Minsan nga sa inyo, pagmulat ng mata niyo, nakita yung asawa niyo, natakot kayo biglain, di ba? Uy! Asawa ba ito? Kasi nakita yung gulo-gulo ng buhok niya. Di ba? Tapos gulot-gulot. Tapos, ang problema pa, di ba pag-isama ka sa bahay, sino dito lights on o lights off? Lights off kayo lagi. Para si Kuya Bunda lang tanong ko. Lights off kayo ba lagi? Kasi ako kamay. Wala? So lights on kayo lahat? Wala din. So lang yung pakialam sa tanong mo. Okay. Karamihan lights off, di ba? Gumising ng umaga, lights off. Di ba normal pag gumising ng umaga, anong una yung hawak? Bible? Hindi nyo lokohin. Telepono lahat na hawak na rin hawak. Subukan nyo to, ha? Minsan nagulat po ako nito, eh. Maganda ka naman. Hindi ko naman masakit. Nagulat lang po talaga ako. Tutulog po ako, eh. Pag-gising ko, umaga, yung miss ko nakahawak yung telepono. Yung ilaw, nasa ilalim ng mukha. Pag gano'n ko, akala ko horror boot, eh. Di ba, subukan yung gano'n, tapos ang gulo ng buhok, tapos nakatayo yung buhok, magugulat ka, eh. Tapos sabihan ka ng good morning. Tapos yung amoy impyerno. Matutuwa ka ba? Hahalik ka ba asawa mo ng good morning? Hindi, sabi mo sa kanya, mag-toothbrush ka muna. Diba? Parang nanaginip ka at galing ka sa impyerno, yun ang amoy. Huwag ka mag-alala, pareho lang kayo ng amoy. Walang natulog na hindi na paris ang laway. Ano mo gusto sabihin natin? Hindi po natin makukuha yung joy dun, eh. Pero alam mo, kapag yung nakatabi mo sa kama, asawa mo at kalooban ng Panginoon sa iyo, di ba, kahit anong imperfections niyan, alam mo, kalooban ni Lord yan, ang mangyayari, magkakaroon ka ng katuwaan kasi kasama mo yan. Tama mo ba? Amen? Para yung mga lalaki ay pa rin sumagot, eh. Pastor, ayaw pa rin sumagot, eh. Di ba? Kaya iba mga young people, kung maghahanap kayo ng kalooban ni Lord. Yun po lagi yun. Yun po ang maintindihan po natin. Kasi ang tinuturo po ng Psalm chapter 16 verse 11, itinuturo po niya, hindi lamang po yung pangako niya na magkakaroon ka ng joy, rest, and security. Ang gusto ipakita ng Panginoon ay makita mo ang purpose mo sa buhay mo. Kaya ang tinuturo dito, assurance and abundance. The assurance of protection, the assurance of peace, the assurance of power, and the assurance of purpose in life. Alam niyo po, masakit pang sabihin, sorry po sa panagbebenta ng insurance, marami pong pagkakataon sa insurance, wala kang assurance. Ang dami na po nangyari po yan, hindi ba? Ako, I'm into insurance. Kung gusto mo ng insurance, kuha kayo insurance. Pero may pagkakataon, dami ko nakita ng company ng insurance, ang tagal na, biglang nagsara, wala kang assurance. Pero sa Panginoon, kapag ka po ang Panginoon nagbigay ng pangako, kailanman hindi siya mapapako. That is the great assurance na po pwede po natin makuha. At hindi lamang po yun. Ang isa po kayo, mag-isa rin ng delight dito, na benefit pagka tayo ay nag-live sa purpose ng Panginoon o nag-live sa presensya ng Panginoon is not only assurance but abundance. Nag-uumapaw. Di ba sabi kanina, ano binibigay ng Panginoon? Shelter of protection. Ang binibigay ng Panginoon, perfect peace.
binibigay po ng Panginoon. Ang binibigay ng Panginoon, fullness of joy. Hindi po ba't abundance yun? Hindi mo ba pag nagbigay ang Panginoon ng pagpapala, hindi lamang po pressed down, hindi lang po shaken together, but it is overflowing. Kasi po ang Panginoon, hindi po siya po pwedeng limitahan ng gusto lang natin ng pagpapala. Dahil pag nakita ng Panginoon, deserve mo ang pagpapala ng Panginoon at binuhusan ka ng Panginoon ng pagpapala, malulunod ka sa pagpapala ng Panginoon. Because when God blesses, it is always abundant. Yung po yung magandang makita po natin. Kaya po ang challenge po dito, Pastor, tayo po pala. Yung totoo, hindi lang po ito, ilan lang po itong apat na ito. Na binigay na pangako ng Panginoon, if we dwell in the house and if we live in the presence of God. Hindi ilan lang po ito. Buksan niyo ang Bible, napakarami pong pangako, libo-libo ang pangako ng Panginoon sa mga anak niyang nagtatapat sa Kanya. And what we need to do is to prioritize God in our life, to prioritize God's presence more than worldly pleasures. Diba? Maraming sa atin, pinagpapalit po natin ang pleasure ng mundong ito o ang presensya ng Panginoon sa worldly pleasures. Yung gusto mo, ang dadag sila ino-offer ng mundo ipinagpapalit mo ang Panginoon. Huwag mo ipagpapalit ang worldly, sabihin natin, ang godly presence dun sa worldly pleasure. Kasi yung bibigay ng worldly pleasure sa'yo, temporary yan. Pero yung bibigay ng Panginoon sa'yo, laging permanent po yan. Pag pumasa ka sa pleasure mo, ay ang trabaho mo, yung trabaho nawawala yan. Pag nag-senior citizen ka, mag-retire ka. Huwag naman sana, knock on wood, pag nagsarayang kumpara mo, wala kang trabaho. Diba? Pero pag sa Panginoon ka umasa, panghabang buhay yung assurance and abundance. Hindi po ba? Kaya hindi po pwedeng isang tabi natin yung kalooban ng Panginoon rather doon sa mga bubuso lang natin mga bagay na temporary. Wala pong sinasabi ang Panginoon na hindi po natin i-inhibit yung mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero sabi ng Panginoon, have dominion over the earth. Sabi niya kay Adam and Eve. Diba? Sabi niya, gamitin niyo kung anong meron sa mundong ito. Pero hindi po sinabi ng Panginoon na kahit na-enjoy natin yung buhay natin sa mundo, itatalikuran naman po natin siya. Yung po saan natin makita, let us prioritize God's presence rather than worldly pleasure. He doesn't just offer blessing, but He is also the blesser. Amen? Ang ganda po na, ano? Ipagkakait mo ba ang presensya ng Panginoon kung ang Panginoon ang blesser mo? Amen? Di ba? Kapag ikaw, kilala mo yung nagbibigay ng blessing sa'yo, malamang dikit ka ng dikit. Mga anak, mga young people na rin ito. Kapag ikaw, kilala mo kasi nagbibigay ng allowance sa bahay, doon kasi sip-sip. Okay ba yun? Maganda ba turo yun? Tama lang din naman yun. Diba? Ibig sabihin, matuto kang maglambing doon sa blesser. Pero hindi po yung tinuturo ng Panginoon dito eh. The importance of prioritizing God's presence rather than worldly pleasure, it is not only about the blessing of the Lord. It is not only about God being the blesser. Because the truth of the matter, He is not only offering blessing, He is not only the blesser, He is the blessing. Siya mismo yung pagpapala. Because He is the source of peace. He is the source of joy, and He is the source of our salvation. No one cometh unto the Father but by Jesus Christ alone. Yun po yung gusto natin matutunan. At ang panghuli po dito, yung direksyon. Naintindihan na natin, na-discover na po natin anong kahulugan nung living in the presence of God. Naintindihan na po natin ang ganda po ng mga benefits na pagka po pala tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Makikita po natin, it will delight our heart, it will delight our lives kapag ka po tayo ay nanampalataya sa Panginoon, because God is offering peace, protection, etc., etc., etc. Ang tanong at ang pinakamahalagang bahagi ng message na ito, anong gagawin ko? Ano pong gagawin natin? What should be our direction? How can we live in God's presence daily? Not only living in God's presence, but how can we live in God's presence daily? Paano po tayo magiging consistent po dito? Hebrews chapter 4 verse 16. Ang sabi po dyan, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy
and find grace to help us in our time of need. Ano po ang sinasabi ng Panginoon dito? The Lord is giving us access to alignment. If we are aligned with the Lord, we can access Him. We can access His power sa buhay po natin. Accessing God's presence is possible through salvation in Jesus Christ alone. Kaya po pinag-usapan natin dito ang dwell. Kapag ka po ikaw, pabisi-bisita ka lang, temporary lang yung access mo. Tama po ba? Kapag ka po kayo, pinagbisita ko sa bahay, kung saan po kayo pinagstay, kung saan po kayo pinaupo, dun lang kayo. Hindi ba? Pag mag-CCR kayo, magpapaalam kayo kung pwede kayo maki-CR kasi visitor ka lang. Pero kapag ka sinabi ko sa iyo, anak, dito ka na tumira sa bahay, ibig sabihin, lahat ng area ng bahay, meron kang full access. Tama po ba? Kaya ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang bumibisita sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mag-dwell ka para may full access ka dun sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo na kailangan po natin. And we can only do that if we receive Jesus Christ in our lives as our own personal Lord and Savior. Hindi po tayo mabibigyan ng access kapag ka po wala tayong relasyon sa Panginoon. Hindi po, ibigay ko sa yung logic na ito, hindi po pwede ako magpatras sa bahay po namin ng isang tao na hindi ko kaano-ano at hindi ko kakilala. Tama po ba? Tayo din po, hindi tayo magpatras sa bahay natin nang hindi nyo kaano-ano o hindi nyo kamag-anak. Ang patitirahin nyo sa inyo ay yung meron direct relationship sa inyo. Asawa nyo, anak nyo, o kaya kamag-anak nyo. Paano po tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Ganon din po yung logic eh. Hindi po tayo po pwedeng manahan sa tirahan ng Panginoon kung wala tayong relasyon. Saan po ba nakatira si Jesus? Sa langit. Ngayon, hindi po tayo po pwedeng pumunta sa tirahan niya sa langit kapag wala tayong personal na relasyon sa Kanya. So, ibig sabihin, kung hindi tayo pupunta sa langit, saan ang punta mo? Dalawa lang ang po pwedeng puntahan ng tao. Maliwanag po ang Bible dyan. Langit lang o impyerno pupuntahan mo. So, kung hindi ka sa langit ka pupunta, dahil wala kang personal na relasyon sa Panginoon, ang mangyayari sa'yo, dun ka sa impyerno ka pupunta. Hindi mo naman gusto pumunta sa impyerno, hindi po ba? Pag tinanong ko po sa inyo, anong gusto nyo? Blessing ng langit, flowing with milk and honey, o yung forever suffering ng impyerno? Saan pipiliin nyo? Langit o impyerno? Hindi ko na kayo kailangan pasagutin. Everybody would say langit. Alam naman natin kung ano maganda sa langit eh. Pero the truth of the matter, hindi po natin ma-access ang langit kung wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. We could never dwell in the house of the Lord if there would be no salvation. Kaya nga po meron tinatawag na pagka ikaw nanampalataya ka sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon in John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Maliwanag po ang Bible, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit ang pastor na nasa harapan niyo po, lahat po nagkasala. At dahil po sa kasalanan, malinaw po ang sabi ng Bible, ang taong makasalanan, kaaway ng Panginoon, at ang kaaway ng Panginoon ay kasalanan. At ang kasalanan, dahil kaaway ng Panginoon, pinapadala ng Panginoon sa impyerno. Malinaw po yun. Pero ang biyaya ng Panginoon, in the book of Isaiah, we are all filthy rags, para tayong maduming basahan dahil sa kasalanan natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, pinadala niya yung bugtong na anak niya, si Jesucristo, mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan natin, para tubusin tayo, upang pag namatay tayo, hindi tayo pupunta sa impyerno, kundi sa langit na bayan. Binigay na ng Panginoon regalo yun. Pero we can still never access the presence of the Lord hanggat hindi po tayo nananampalataya sa Kanya. Pastor, anong gagawin ko po? Simple lang naman eh. Sabi ng iba, tanggapin mo si Jesus Christ, manalangin ka, di ba? Tanggapin mo, magsuwal ka sa mga kasalanan mo. Simple lang ang sinabi ng Bible. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, manampalataya ka sa Panginoon.
And if we will have faith in the Lord, kabahagi po doon yung paghingi ng tawad. Kabahagi po doon ng pagkalikod sa kasalanan. At kabahagi po doon ng hindi na pamumuhay sa kasalanan, kundi pamumuhay na sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po nangyayari? Nagkakaroon po ng process na tinatawag na adoption. Magmula nung tayo ay makasalanan, na andun pa tayo sa pamilya ng kaaway ng Panginoon na nakatira sa impyerno. Ibig sabihin, we are all hellbound because of our sins. But the moment we have faith in Jesus Christ, nampalatay sa Kanya, siya ang ginawa natin tagapangin sa buhay po natin. Ang ginawa ng Panginoon, nagkaroon ng process of adoption. Inadapt ka niya. Hindi lang legally, kundi spiritually. Ibig sabihin, tinanggal ka niya, tinubos ka niya, nagkaroon ng redemption doon sa mga sa amo natin makasalanan. John 8:44, we are of our father the devil. Tinubos tayo ng Panginoon doon, kaya siya naman sa krus ng Kalbaryo. Ang pagtubos niya na yon, ginawa ka na niyang anak niya. At dahil anak ka na niya, ang ibig sabihin po nun, may direct access ka sa Kanya. Salvation and daily alignment to worship. Ang tunay na mananampalataya, natututong manampalataya at sumamba. Hindi lang tuwing linggo o hindi araw-araw. This is our goal. Ang tunay tayo mga anak ng Panginoon. Yung po bang araw-araw na prayer natin ay, sana po Panginoon, itong araw na ito ang pinakalulat niya sa buhay mo. Sana po Panginoon, yung mga actions mong, decisions mong ginagawa, magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, magbigay ng glory sa iyo. That is about living in God's presence. We're not talking about the benefits. Kasi alam na po natin eh, binigyan ko lamang po ng ilang sample yung benefits eh. Napakarami pa pong benefits ng pag-live sa presensya ng Panginoon. But God is not done yet. The Lord wants you not to visit Him, but the Lord wants you to be with Him. To live in His presence. Because the plan and purpose of the Lord is not to harm you. The plan of the Lord is to prosper us. Yun ang gusto po ng Panginoon sa atin. Pastor, ba't tumadaan ako sa ganitong problema? That I do not know. Maaaring may tinuturo sa atin ng Panginoon. Maybe the Lord is teaching us to trust Him and not to trust yourself. The Lord wants us to dwell, not just to visit Him. Hindi tayo anak na bisita lang. Tayo yung mga anak na gusto ng Panginoon. Anak kita, dito ka tumira sa kung saan ako nakatira. Kasi kung saan ako nakatira, naando ng pagpapala. In the Filipino culture, I'm almost done. In the Filipino culture, hindi maliligaw dito. Because the family culture of Filipinos are very intact. Iba nga, bisa may asawa na sa bahay pa rin ang magulong nakatira. No? Medyo pangit yung tingnan yun, but again, hindi tayo makaka-relate tayo dito kasi ito ng Panginoon sa buhay natin eh. The Lord wants an intact relationship with His children. But the problem is, may mga pagkakataon tayo lumalayo sa Panginoon. The more we move away from the Lord, we are away from the Lord, the more we will be missing the blessing. Bakit? Because God is not the source of the blessing. He is not only the blesser, but He is the actual blessing na po pwede natin ma-receive sa buhay natin. Isipin nyo, gusto mo ng pagpapala? Gusto mo ng pagpapala na nagbibigay ng pagpapala? Bakit mo pa kakailanganin yun kung po pwede mo naman siya papasukin sa buhay mo? Kasi siya talaga pagpapala mo. Maraming pagkakataon, wala tayong kapayapaan because Christ or God is not in our life. We are not dwelling in the presence of the Lord. Let me end with this. Those who daily dwell in God's presence will delight in His peace. And not only that, we will discover His power and display His purpose. Hindi ko pa. Those who dwell in God's presence will delight in His peace, discover His power, and display His purpose. Ganda po nito. If you will only dwell, mananahan tayo lagi sa presensya ng Panginoon. If you will always seek His presence, if you will only seek His will and purpose for our life,
tayo ng kagalakan. Kasi in the presence of God, there is fullness of joy. There will be peace. There will be everlasting peace. Peace that passes all understanding. Mga bagay na hindi maintindihan, pero mayapa ka pa din. May mga pinagdadaanan ng kahirapan, pero may kapayapaan ka pa rin. May struggle ka, may battle ka sa buhay mo, pero meron ka pa rin kapayapaan kasi nasa presensya ka ng Panginoon. At alam mo, kahit na may umaapi sa iyo, alam mo ang kakampi mo, Panginoon. At hindi lang yun. Ano man ang bigatin mo sa buhay mo, you will discover the power of Jesus Christ. Isipin mo, sarap. Kung magpapaulan ng Panginoon ng milagro, uunahin niya muna yung anak niya. Di ba masarap yun? If I would be asking everyone, sino mo gusto ng miracle dito? Sabi ko po sa inyo, hindi ko kaya ibigay yung miracle niyo. Pero ang Panginoon, kapag ka nasa iyo, kaya niya ibigay sa iyo. I don't know what miracle are you trying to expect right now. Maybe it will be a financial miracle. Diba? He's the God of abundance. Maybe some of us will be praying for something. He is the God who provides. Maybe some of us are praying for healing, whether karamdaman yan or reconciliation sa family or reconciliation sa illnesses sa pinagdadaanan mo. God is the one who heals. God is the one who reconciles. We will discover His power. Ano yung pinakamaganda? And display His purpose. Ang pinakamaganda po pwede natin makita is yung malaman natin at mabuhay tayo doon sa para tayo create ng Panginoon. I always say this to our pastors. What is important? Is it your title or is it your calling? Because title will just be title. Pwede tawagin niyo akong pastor. Diba? Pastor, pwedeng tawagin pastor o hindi pastor. Pero pinakamahalaga yung purpose kung saan ka tinawag ng Panginoon. Kasi yung titulo, kahit sabihin kong pastor ako, hindi naman ako yung honor ng pastor nito, wala din mong kwenta eh. At of the matter, walang kwenta ang title sa harapan ng Panginoon. Kasi pagdating natin sa tahanan ng Panginoon, hindi naman tatanungin, pastor ka ba? Pastor ka, sa langit ka. Diba? Deacon ka ba? Deacon ka, sa langit ka. Hindi na po tatanungin ng Panginoon eh. Ang tatanungin ng Panginoon, kumusta ka nung nasa lupa ka? And one of the greatest na phrase na mo pwede makaling sa Panginoon would be this. Paglapit mo sa dambana ng Panginoon, sabihin sa iyo, anak, welcome home. Anak, well done, thou good and faithful servant. One of the sweetest words that would come out of the mouth of God would be those words. Na pag-uwi natin sa langit na bayan, anak, naging matapat ka. Welcome home. Welcome home. God is not calling us to a religious routine. Hindi na tinawag ng Panginoon para maging active ka lang sa church. But God is calling us to a relationship residence. Yung manahan ka, anak, kung tunay na anak kita, hindi ka lang para bumisibisito sa presensya ko. You are always welcome in my house. Ang tanong, welcome ba siya sa buhay natin? Kasi kung tayo welcome sa Kanya, baka tayo ang dahilan kung bakit hindi maramdaman ang presensya ng Panginoon. Baka po maraming pagkakataon, kaya kung nananalangin tayo, feeling natin hindi siya nakikinig. Feeling mo lang yun. Kasi ang pakiwarin natin, parang hindi siya nakikinig. Parang wala lang. Parang silent lang siya. God is not calling about religious routine. It is about relational residence. Manahan ka sa Kanya. Don't just visit Him in crisis. Marami mo pagkakataon, nananalangin lang tayo kapag may problema tayo. Lord, napit ako ha. Have you ever count how many times did we pray to the Lord? And come to the presence of the Lord? While I'm studying this preaching kagabi, sila Ate Joy, sila, anak ko, tulog na sila. I was really praying. Kaya sa Panginoon, sorry po Lord. There will be times, nalapit ako sa iyo during the time of crisis. Lord, noong mga time na parang okay lang lahat, settle lahat, nakakalimutan kita eh. Pero may mga time na pagka nagkaroon ng problema, doon ako lalapit sa'yo, luluhod sa'yo, sabi ko, Lord, kailangan ko ulit. Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, I need this. Lord,
Last night, I asked the Lord, Lord, sorry po. Kasi lumalapit ako sa iyo madalas sa buhay ko kapag may pakailangan ako. I forget my identity. Anak niyo nga po pala ako. It is not for me to live and to come to you during the time of crisis alone. You are calling me to dwell on you consistently. Ang sarap po siguro yung umupo ka sa Panginoon, sabihin mo, Panginoon, kumusta po kayo? Panginoon, pwede po ba mag-share lang sa inyo? Ang ganda po ng buhay ko kanina. Nakakatuwa po kanina, oh. Nanalo po yung mga young people natin, 3-0 sila, nalaglag nga lang sila. Okay? Have we ever tried na nakipagkwentuhan ka lang kay Lord? Kasi akala natin kay Lord, SM supermarket, SM department store, na pagka may kailangan ka, pumunta ka doon, lahat makukuha mo. Basta the case. Kung siya yung SM supermarket at anak ka niya, lahat ng nandun sa'yo. Tama ba? He is not only the source of blessing. He is not only the blesser, but He is the blessing. Dwell in Him consistently. There's a shelter. There is a shadow. And He is a source of strength, waiting for those who choose to live in His presence. My question as I end: will you be a visitor or a dweller? Bibisita ka lang ba sa presensya ng Panginoon? O gusto mong manahan sa presensya ng Panginoon? With the benefits of dwelling in the house of the Lord, sa ilan lamang na yon, I would choose to dwell rather than to visit. Bakit? I always need God's protection. I always need God's peace. I always need God's purpose in my life. I need those things. But I will not benefit on those things if I'm just a visitor. God wants me to dwell in the presence of the Lord. Would we dwell in the house of the Lord? Amen. Tumayo tayo.